Si Ligaya ay nagkaroon ng masasayang araw sa piling ng kanyang minamahal, at sila pa nga ay nagpakasal, ngunit dahil sa isang mahirap na dahilan ay naghiwalay sila. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, natuklasan ni Ligaya na siya ay nagdadalang tao. Dahil sa kanyang mataas na ego, pinili niyang magpalaki ng anak ng mag-isa. Tila tahimik ang buhay, ngunit biglang, pagkalipas ng 5 taon, muling nakatagpo niya si Kahel, ang ama ng kanyang anak na si Malakas. Isang pagkakataon at hindi inaasahang pangyayari, nagkita silang dalawa sa isang party ni Ginang Dimagiba, na dating pinakamamahal ni Kahel ngunit ngayon ay nakita siyang nakaupo sa kandangan ng ibang lalaki. 5 taon na ang nakalipas, nag-propose si Kahel kay Ligaya sa dalampasigan ng Boracay. Nagkaroon sila ng isang napakagandang pag-ibig, ngunit pagkatapos lamang ng 3 buwan ay naghiwalay na sila. Ngayon, nagkita silang muli sa isang party na may bagong katayuan. Tinulungan ni Kahel ang kanyang dating kasintahan na makatakas sa isang gulo. Kinutya ni Kahel si Ligaya, sinasabing lumipas na ang 5 taon ngunit hindi pa rin siya nagbabago. Sinasabi pa niya na makapal pa rin ang mukha nito na kumapit sa isang lalaking may pamilya, hindi ba siya nakukonsensya sa ginagawa niya? Naghihirap na ba siya kaya siya gumawa ng ganito? Huwag daw niya lolokohin ang iba gaya ng panloloko niya sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Hindi nagpaliwanag si Ligaya, gusto lang niyang kalimutan ng dating kasintahan ang nakaraan, na ang pagkasira ng kanilang kasal ay dahil din sa kanya. Masakit na tiningnan ni Ligaya ang papalayo na likod ng kanyang dating asawa. Posible bang galit pa rin siya sa kanya pagkatapos ng napakahabang panahon? Kinuha ni Ligaya ang kanyang telepono at tinawagan ang lalaking pinaglalaroan niya, si Kian. Lumalabas na kailangan operahan ang anak ni Ligaya, si Malakas, dahil sa sakit sa puso, at ang biyenan ni Kian ay isang dalubhasa sa larangan na ito. Upang pumayag si Kian na tumulong, kinailangan ni Ligaya na sumang-ayon na umarte kasama niya, at ang layunin ni Kian ay sirain ang reputasyon ni Ligaya sa party na puno ng mga negosyante dahil mayroon silang ugnayan na mapagkumpitensya. Alam ni Ligaya na ginagawa ito ni Kian upang takutin siya, ngunit hindi niya pinansin ang lahat dahil sa buhay ng kanyang anak. Naiisip pa rin ni Kahel ang mga nakaraang araw at naiinis pa rin siya. Sinabihan niya ang kanyang sekretarya na imbestigahan si Ligaya sa nakalipas na 5 taon. Pagkatapos basahin ang resulta, agad na tumaas ang kanyang tibok ng puso. Si Kahel ay nagkaroon din ng sakit sa puso noon at sumailalim sa maraming malalaking operasyon para mabuhay, kaya pinilit siya ng kanyang mga adoptive parents na pumunta sa ospital para magpatingin. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang kanyang dating kasintahan. Nang makita ni Ligaya si Kahel, humanap siya ng paraan para iwasan siya. Naglalakad si Kahel habang nakatingin sa kanyang telepono, muntik na siyang mabangga ng kariton ng nurse. Nang makita ito ni Ligaya, agad niya siyang itinulak palayo, ngunit naisip ni Kahel na ginagamit lamang siya ni Ligaya. Huwag kang magkunwaring nagmamalasakit, magaling kang umarte, Binyantaan ni Kahel si Ligaya na maghanda siya dahil magbabayad siya sa mga ginagawa niya. Pumasok si Kahel sa banyo at nakita ang isang batang lalaki. Pareho silang may kakaibang pagkakahawig. Nang makita ng bata si Kahel, pinuri niya ito dahil sa pagiging gwapo. Nagtanong din si Kahel tungkol sa bata at pinuri ito sa pagiging matalino. Wala silang ideya na sila ay mag-ama. Sinabi ni Ligaya sa kanyang anak na si Malakas na ang kanyang ama ay nagpunta sa isang malayong lugar. Mula pagkabata, hindi pa nakita ni Malakas ang kanyang ama, at inaakala pa niya na patay na ito. Si Malakas ay malapit nang sumailalim sa isang napakaseryosong operasyon sa puso. Ipinangako ni Ligaya na kung magiging matagumpay ang operasyon sa puso, bibigyan niya siya ng isang regalo. Ito ang hiling na ibinigay ni Malakas sa kanyang ina, hinihiling niyang magkaroon ng ama. Agad na iniba ni Ligaya ang usapan. Sa kalaunan, nakilala ni Malakas ang kanyang tunay na ama. Ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat ay natural na maglalapit sa kanila.
Si Malakas din ang nagtanong kung kasal na siya at kung mayroon siyang kasintahan. Hindi nag-atubili si Kahel na sabihin na wala pa siyang asawa. Tuwang-tuwa si Malakas nang marinig ito at nagtanong kung pwede ba siyang maging ama niya. Sinabi ng kanyang ina na napakagwapo ng kanyang ama, at sa tingin niya ay kamukha niya ang kanyang ama. Aalis na sana si Kahel kasama si Malakas para hanapin ang kanyang ina nang lumitaw si Dr. Somilang. Nagkamali ang doktor dahil tinawag ng bata ang lalaki na ama. Gulat si Kahel nang malaman niyang si Ligaya ang ina ng bata. Nasaktan si Kahel nang makita niyang nag-e-enjoy ang kanilang tatlong pamilya. Bakit ganito? Bakit siya masaya habang siya ay hindi? May pamilya na ang dating kasintahan, ngunit mag-isa pa rin. Siya, si Kahel ay ang bagong malaking shareholder ng ospital ng pamilya. Nagtanong siya sa kanyang sekretarya, si Happy, kung nakikipag-usap ba ang samahan ng puso sa ospital ng pamilya para sa pakikipagtulungan. Ito ay isang proyekto ng screening ng sakit sa puso, na tinatawag na puso, at pinamumunuan ni Ligaya. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng mga empleyado sa kumpanya ang iskandalo kamakailan. Pinatay ni Vice President Tala Umaga, na kaibigan ni Ligaya, ang kanilang tsismis. Si Ligaya ang pangunahing tauhan, ngunit tila hindi siya interesado dito. Ang pinagkaabalahan niya ay, bakit ako mukhang mataba at pangit sa litrato? Nagtataka si Tala Umaga tungkol sa lalaking nagngangalang Kahel. Bakit siya iniligtas ni Kahel? Pagkatapos, kinuwento ni Ligaya, ngunit hindi niya sinabi na si Kahel ang kanyang dating kasintahan. Umaasa din si Ligaya na hindi siya magagalit. Nagtataka si Tala Umaga, bakit kanya kailangang galitin? Siguro naging magkasintahan kayo, ngunit naghiwalay dahil sa isang dahilan. Natuklasan ni Ligaya na nagdadalang tao siya pagkatapos nilang maghiwalay, at nagpasya pa rin siyang ipanganak ang bata. Ngunit sa kasamaang palad, si Malakas ay may congenital heart disease na minana niya sa kanyang ama. Upang may pambayad sa kanyang pagpapagamot, naghanap ng trabaho si Ligaya. Sa kabutihang palad, tinanggap siya ni Tala Umaga, ang Vice President ng Samahan ng Puso, ngunit si Ligaya ay may pambihirang kakayahan at na-promote sa manager pagkatapos lamang ng 2 taon. Mapaglaro ang tadhana, sa isang party lamang niya nakita ang kanyang dating kasintahan. Kung gaano kalalim ang kanilang pag-ibig noon, ganoon din kalalim ang kanyang galit ngayon. May pagkaisip bata si Kahel kaya naghanap siya ng paraan para makapaghiganti. Sinadya niyang gawing mahirap ang kanyang trabaho at kinansela ang orihinal na proyekto ng pakikipagtulungan na pinamumunuan ni Ligaya. Hindi alam ni Ligaya na ang nasa likod nito ay ang kanyang dating kasintahan. Nagkamali din si President Dimas Alamid na ito ay kasalanan ni Ligaya, dahil ang nangyari sa party ay nagdulot din ng masamang epekto. Naguluhan si Ligaya, totoong hindi na angkop ang aking pag-uugali noong araw na iyon, ngunit kailan pa nakaapekto ang aking personal na reputasyon sa Samahan ng Puso. Tagapagsalita ba ako ng Samahan ng Puso? Kung may tagapagsalita, dapat ako iyon. Kaagad na nalaman ni Tala Umaga na ang dahilan kung bakit sinuspinde ang proyekto ng pakikipagtulungan ay dahil sa bagong malaking shareholder ng ospital ng pamilya mula sa Alitaptap Group na huminto nito. Pumunta si Ligaya sa Alitaptap Group upang kumbinsihin siya at hindi sinasadyang natuklasan na ang taong ito ay ang kanyang dating kasintahan. Sa pagkakataong ito, ganap siyang naguluhan. Ngunit bilang isang taong may propesyonal na estilo ng pagtatrabaho, mabilis niyang inayos ang kanyang emosyon at nagsimulang magpakita. Pagkatapos ng maraming pagsubaybay, at maging ang patuloy na pagkabigo, hindi siya basta-basta sumuko. Kailangan ba talaga nating maging ganito sa isa't isa, Kahel? Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin noon, hindi ko pa rin magawang patawarin ka. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa proyekto ng puso, na binago at ipinadala ng ospital ng pamilya. Ngunit sinabi nila na pinahahalagahan pa rin nila ang proyekto, at kung mamumuhunan ba tayo dito ay hindi lamang tungkol sa kalidad ng proyekto kundi pati na rin sa karakter ng taong namamahala dito. Malinaw na masama pa rin ang pagtingin ni Kahel kay Ligaya.
Ngunit hindi nagtagal ay kailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang dating kasintahan. Sinabi ng sekretarya ni Happy na ang adoptive mother ni Kahel, na nasa ibang bansa, ay nag-ayos ng date para sa kanya, at kailangan niyang pumunta. Nag-aatubili si Kahel na pumayag. Matapos niyang makilala ang babae, napagtanto niyang mahirap pakisamahan ang babae dahil walang tigil itong nagsasalita. Sumusunod si Ligaya kay Kahel, sinunggaban ang pagkakataon, at lumabas para iligtas si Kahel. At ang kapalit nito ay bibigyan siya ni Kahel ng 10 minuto para ipakilala ang puso. Mukhang gusto ka ng babae. Hindi ka makakatakas kung mag-isa ka. Tanong ni Kahel, sino ba siya? Sagot ni Ligaya, kung sino ako, tanungin mo siya. Hindi ba ninyo ako pwedeng igalang? Para ninyong hindi ako nakikita. Sabi ni Kahel, girlfriend ko siya. Para iligtas si Ligaya, isinakripisyo ni Liwayway, na kanyang kakikilala, ang kanyang buhay. Bago siya malagutan ng hininga, ibinigay ni Liwayway ang kanyang talaarawan kay Ligaya at hiniling kay Ligaya na bisitahin ang kaibigan ni Kahel. Noong bata pa si Kahel, nakasama niya si Liwayway sa ampunan sa loob ng 15 taon. Nang maglaon, inampon si Kahel at dinala sa ibang bansa. Nang maghiwalay sila, nangako si Kahel at Liwayway na magkikita silang muli pagkalipas ng 15 taon. Sinabi ni Kahel na pakakasalan niya si Liwayway. Naniwala si Liwayway sa pangako na iyon. Pagkatapos ng 15 taon, sumakay si Liwayway ng bus papunta sa kanilang tagpuan. Ngunit sa kasamaang palad, namatay siya sa pagliligtas ng isang estranghero. Upang matupad ang huling hiling ni Liwayway, dinala ni Ligaya ang hairclip ni Liwayway sa kanilang tagpuan. Pagkatapos niya itong makita, nagkamali si Kahel at inakala niyang si Liwayway iyon. Agad niyang tinupad ang kanyang pangako noon at lumuhad para mag-propose. Nang sabihin ni Ligaya na hindi siya si Liwayway, inatake si Kahel sa puso. Sa isang iglap, wala siyang ibang pagpipilian kundi sabihin na pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Ligaya. Ang kanyang orihinal na plano ay pansamantalang pumayag na pumunta sa ibang bansa para magpa-opera kasama si Kahel at sabihin sa kanya ang totoo kapag gumaling na siya. Ngunit sa proseso ng pag-aalaga kay Kahel, unti-unting nahulog si Ligaya sa kanya. Kahit nagkaroon sila ng matatamis na sandali, hindi pa rin matanggap ni Kahel ang nangyari nang ikwento ni Ligaya ang nangyari at parang niloko siya. Sa kanyang galit, sinabi niya ayokong makita kang muli. Hindi inaasahan na paglalaruan ng tadhana ang mga tao. Sa pagbabalik ni Kahel sa Pilipinas pagkalipas ng 5 taon, nakita niya si Ligaya. Nagalit siya at nagsumpa na paghihigantihan siya. Dahil dito, nagdulot siya ng maraming problema para kay Ligaya. Dahil nakitang nasuspinde ang proyekto ng kanyang kumpanya dahil sa kanya, kinailangang pumunta si Ligaya kay Kahel para makipag-usap sa kanya at hilingin na huwag siyang kumilos dahil sa personal na galit. Gusto niyang makita ang kanyang kooperasyon mula sa isang propesyonal na pananaw. Ngunit isip bata si Kahel, kaya hindi niya siya sinasagot. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ni Ligaya na gamitin ang kanyang talento para i-hack ang computer ni Kahel, pinipilit siyang lumabas at makipagkita sa kanya. Huli ka na dumating kahapon, huli ka ng kalahating oras. Kaya't hinayaan mo lang akong maghintay ng kalahating oras. Niloko mo ako sa loob ng 3 buwan 5 taon na ang nakalipas, kinukuha ko lang ang kalahating oras ko. Magkasintahan sila, ngunit naghiwalay dahil sa isang dahilan. Pagkatapos ng 5 taon na paghihiwalay, nakita nila ang isa't isa. Dahil sa kanyang galit, nagdulot si Kahel ng maraming problema kay Ligaya. Nakitang nasuspinde ang proyekto ng kumpanya dahil sa kanya, kinailangan ni Ligaya na pumunta kay Kahel upang makipag-usap sa kanya at hilingin sa kanya na huwag kumilos dahil sa personal na galit. Gusto niyang makita ang kanyang kooperasyon mula sa isang propesyonal na pananaw. Ngunit isip bata si Kahel, kaya hindi niya siya sinasagot. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ni Ligaya na gamitin ang kanyang talento para i-hack ang computer ni Kahel, pinipilit siyang lumabas at makipagkita sa kanya. Pwede bang bilisan mo? Malapit na akong mahuli. Bilisan mo pa.
Dahan-dahan ka lang magmaneho, nagmamaneho ako. Magkasintahan sila, ngunit naghiwalay dahil sa isang dahilan. Pagkatapos ng 5 taon na paghihiwalay, nagkita sila, at dahil sa kanyang galit, nagdulot si Kahel ng maraming problema para kay Ligaya. Nakitang nasuspinde ang proyekto ng kumpanya dahil sa kanya, kinailangan ni Ligaya na pumunta kay Kahel para makipag-usap sa kanya at hilingin na huwag siyang kumilos dahil sa personal na galit, na maaari niyang tignan ang kooperasyon mula sa isang propesyonal na anggulo. Ngunit medyo isip bata si Kahel, kaya kahit anong sabihin niya, ayaw niyang makipagkita sa kanya. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ni Ligaya na gamitin ang kanyang talento upang i-hack ang computer ni Kahel, pinipilit siyang lumabas at makipagkita sa kanya. Huli ka na dumating kahapon, huli ka ng kalahating oras. Kaya't pinaghintay mo lang ako ng kalahating oras. Niloko mo ako ng 3 buwan 5 taon na ang nakalipas, babawiin ko lang ang kalahating oras ko. Bagamat hindi na maalis ang galit ni Kahel, hindi rin sumuko si Ligaya sa panunuyo. Sa kabutihang palad, may dumating na nagbalita na oras na para sa susunod na schedule, kaya sinamantala ni Kahel ang pagkakataon para umalis. Mabilis na hinabol siya ni Ligaya, na balak ipakilala ang proyekto habang naglalakad, ngunit huli na siya, at nakita lamang siyang umaalis. Ngunit hindi nagpabeya ang tadhana, sa pagkakataong ito ay matindi ang trapiko, kaya't kinakabahan si Kahel, ngunit nakita niya si Ligaya na papalapit sakay ng motorsiklo. Nang marinig niya na sasakay siya doon ay ngumisi siya. Sinasabi ko sa'yo, sa buong buhay ko ay hindi ako sasakay sa ganyang delikadong sasakyan. Hindi niya inaasahan na ang susunod na sandali ay ang imahe ng pagsadsad sa lupa. Walang tigil na pinipilit ni Kahel ang bilis, ngunit habang nagmamadali siya ay lalong lumalala ang sitwasyon, kaya kinailangan na lang niyang yakapin ang binti ni Ligaya. Maya-maya, matagumpay siyang nakarating sa tagpuan. Sa wakas ay pumayag si Kahel na bigyan si Ligaya ng 10 minuto upang ipakilala ang proyektong puso. Dahil sa may batayang pagpapakilala ni Ligaya at sa kanyang mapangahas na espiritu, bahagyang nag-alangan si Kahel, ngunit binigyan lamang siya ng isang pagkakataon upang magbid. Sa wakas ay nagbunga rin ang pagsisikap. Hindi pa sana mas masaya si Ligaya, ngunit matapos malaman na ang katunggali sa bidding na ito ay ang Quanchow Group ni Kian, nagsimula na naman si Ligaya na mag-alala. Lagi siyang nagtitiwala sa kanyang produkto, ngunit ginagawa ni Kian ang lahat ng bagay sa immoral na paraan, at nararamdaman niyang dapat pa rin siyang mag-ingat. Pumunta si Kahel sa ospital ng pamilya upang makipag-usap sa dean tungkol sa bidding. Nang papaalis na siya, nakita niya ang isang masayang pamilya ng 3, at biglang nagliyab muli ang apoy sa kanyang kalooban. Kaya nagdahilan siya na magpatingin, at inatasan ang nurse na si Cho na mag-eksamin sa kanya at sinamantala ang pagkakataon na kutsain ang kanyang kakulangan sa profesionalismo. Hindi natuwa si Malakas nang marinig ito. Huwag mong bulihin ang Tatay Cho. Hindi na kita gusto. Kahit gaano ka pa kagwapo, hindi kita papayag ang maging tatay ko. Naging seloso si Kahel nang makita niya ang kanyang dating kasintahan at ang kanyang masayang pamilya, at hindi siya mapalagay. Sa pulong ng bidding, sinadya niyang puntiryahin ang produkto ng kumpanya ni Ligaya, ngunit hindi si Ligaya basta-basta nagpapatalo, at tinalo niya ang punto de vista ng kalaban gamit ang katwiran, na hindi siya makapagsalita. Noong sinabi mo ang isang pangungusap, nagtanong siya ng 3 katanungan na walang katuturan, sinasadya mo bang punahin? Matapos ang bidding, pumunta si Kahel upang bumili ng mga bagay sa convenience store malapit sa ospital. Nagkataon na nandoon din ang mag-ina ni Ligaya. Nang lumabas si Ligaya upang tumawag sa telepono, nakita ni Malakas si Kahel. Kaya't umatake agad ang bata. Ikaw na naman. Bakit mo ako sinuntok? Dahil binyuli mo ang Tatay Cho. Masama kang tao. Nang makita niyang patuloy na umaatake si Malakas, nakisali rin si Kahel. Pagkatapos nilang maglaro, ibinunyag ni Malakas ang isang post-surgery heart support machine. Sinabi niya na isa siyang superhero kaya hindi siya matatalo.
Sa puntong ito ay nalaman ni Kahel na sumailalim na si Malakas sa isang operasyon sa puso. Matapos magtanong pa, nalaman niya na hindi tunay na ama ni Malakas si Nurse Cho. Pinagsama ang dalawang bagay na ito, isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kaya't nagmamadali siyang nagtanong tungkol sa kaarawan ni Malakas, ngunit hindi inaasahang naputol ni Ligaya. Dahil galit pa rin ang kanyang dating kasintahan sa kanya, natakot siyang agawin nito ang kustodiya ng anak, kaya't sinubukan niyang itago ang kaarawan ng kanyang anak. Matapos hindi makipagtalo kay Kahel, nagsinungaling si Ligaya sa harap ng kanyang anak, malapit na ang ika-4 na kaarawan ni Malakas sa loob ng kalahating taon. Ang kaarawan mo ay ang iyong kaarawan, nakalimutan mo na bang malapit na ito sa kalahating taon? Bagamat hindi masyadong naniwala si Kahel ay wala siyang magagawa. Kasabay nito, nalaman din niya ang kinaroroonan ng asawa ni Ligaya. Sinabi ni Mommy na, ang kanyang ama ay nagpunta sa isang napakalayong lugar. Ngunit alam ng bata na nangangahulugan ito na pumanaw na ang kanyang ama. Pwede bang mag-isip-isip kayo kapag umaaliw ng bata, hindi kayo gumagawa ng anumang bago sa pagsisinungaling? Kinabukasan, nalaman ni Ligaya na nabigo ang bidding ng kumpanya at nakaramdam ng pagkalito. Kasabay nito, ikinainis din siya ng mga paratang ng boss na si Dimas Alamid at ang pagdududa ng kanyang mga kasamahan. Kaya't tumakbo siya para hanapin si Kahel, tinatanong kung bakit niya siya puntirya. Ang katumpakan at klinikal na kaligtasan ng produkto ng Samahang Mapagkalinga Group ay mas mababa kaysa sa puso. Ngunit ang paunang resulta ng bidding ay ibinoto ng nakatataas na pamunuan ng ospital ng pamilya, na walang kaugnayan sa Shinki. Sa kanyang mga salita, sinabi ni Ligaya na mabigat siya, ngunit pagkatapos ay inanyayahan niya si Kian na maghapunan. Ang layunin ay upang malaman ang mga pahiwatig tungkol sa kung may pandaraya o hindi. May parehong hinala si Ligaya. Sa proseso ng pagsunod kay Dean Dimas Alamid, nakatagpo ni Ligaya si Kahel. Anong ginagawa mo? Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Ano ang kinalaman ko sa'yo? Sa isa pang pagkakataon, sa proseso ng pagsunod kay Dean, muntik nang mahuli si Ligaya ngunit sa kabutihang palad ay iniligtas siya ni Kahel. Sinusubaybayan mo rin ba siya? Bagamat hindi umamin si Kahel, napagtanto ni Ligaya sa 2 beses nilang pagkikita na mayroon silang parehong layunin, kaya't iminungkahi niyang magtulungan upang makahanap ng ebidensya. Nang papaalis na sila, dinala ng staff ang Camis Adentro na may lipstick sa kanya at hiniling na bayaran ito. Nagpanggap si Kahel na hayaan si Ligaya na magbayad nito. Hindi nakapagsalita si Ligaya kaya sa kanyang galit, bumili siya ng parehong uri, parehong laki ng bawat kulay. Nang makita ni Happy ang Camis Adentro at ang mantsa ng lipstick, lihim siyang natuwa dahil ang kanyang bachelor na boss ay sa wakas ay nasangkot sa isang babae. Nagbibiro ka ba sa mga babaeng nananaliksik? Ang bidding ng produkto ng kumpanya ay hindi nagtagumpay, at si Ligaya, bilang pinuno ng proyekto, ay kinutya ng kanyang mga kasamahan. Sa harap ng diskriminasyon at poot, agad na tumayo si Ligaya upang pabulaanan, na hindi nakapagsalita ang kalaban. Ngunit ang panalong verbal ay hindi kailanman isang panalo. Alam ni Ligaya na ang susi ay nakasalalay sa mga resulta. Agresibo rin niyang ibinuhos ang kape sa kalaban ng balak nitong suruan siya, upang makakuha ng ebidensya na ang ospital ng Panig A at ang kakumpetensya ay nagkaisa. Nakipagtulungan si Ligaya kay Kahel, na paisa-isa silang nakipag-date sa asawa ng direktor ng ospital ng pamilya at kay buwan ng Mayo, ang direktor ng produkto ng Samahang Mapagkalinga, na sinasamantala ang agwat sa impormasyon sa pagitan ng 2 panig na nagdudulot kay buwan ng Mayo ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay nagpaalam si Ligaya upang gumamit ng banyo. Sa kabilang banda, nagdahilan si Kahel na nakalimutan niya ang kanyang telepono sa kotse, at pagkatapos ay umalis ang dalawa. Ngunit may isang telepono sa ilalim ng mesa na nakabukas pa rin. Hindi alam ni buwan ng Mayo ang relasyon sa pagitan ni Ligaya at Kahel, kaya hindi siya nagduda.
Sinamantala niya ang walang nakapaligid para tawagan ang asawa ni Dimas Alamid, at sa kabilang banda, nakatayo si Ligaya at Kahel sa parehong lugar para makinig sa kanilang pag-uusap. Anuman ang sinabi ni Ligaya ay sinadya niyang bitag ito lalo na tungkol sa transaksyon sa pagitan ni buwan ng Mayo at ng direktor. Pagkatapos gumawa ng maraming plano, nakakuha rin siya ng ebidensya. Mabilis na ipinaalam ni Kahel sa panloob na tagasuri ng kumpanya na hanapin ang record ng paglilipat ng pera sa pagitan ni buwan ng Mayo at ng direktor. Muling napunta kay Ligaya ang kontrata ng ospital ng pamilya. Nagdaos si Tala umaga ng isang malaking selebrasyon, na inanyayahan ang mga kasamahan sa departamento na magdiwang, at pati na rin ang mga malalaking shareholders ng Panig A. Bakit mo siya inimbita? Ano, hindi ako masyadong malugod sa Director Ligaya. Dahil naroon ang kanyang dating kasintahan, hindi komportable si Ligaya sa pagkain, ngunit nang itaas ng isang kasamahan ang kanyang baso upang saluduhan si Kahel, nag-alala siya. Dahil pagkatapos ng lahat, sumailalim siya sa operasyon sa puso kaya hindi mabuti sa kanyang kalusugan ang pag-inom ng sobra. Kaya tuwing may pumunta kay Kahel para mag-alok ng inumin, pipigilan siya ni Ligaya, ngunit hindi niya inaasahan na ang ganitong aksyon ay ituturing ng kalaban na nagpapanggap na may magandang intensyon. Salamat sa alak, sinabi ni Ligaya ang kanyang mga hinanakit. Sinasabi mo na niloloko kita. Ngunit ginawa ko iyon upang protektahan ang buhay mo. Wala akong utang sa'yo, alam mo kung bakit. Dahil noong nakahiga ka sa kama sa ospital, nang hindi man lang alam ng doktor kung hanggang kailan ka makakayanan, ako iyon. Ako ang laging nasa tabi mo. Ikukwento ko sa'yo araw-araw, babasahin ko sa'yo ang tala-arawan ni Liwayway. Umaasa lamang ako na makayanan mo. Sinabi ni Tatay banal na pag-ibig at mami sa akin na isuot ito, at niloloko pa nila ako na isa akong Iron Man. Nagkaroon ng congenital heart disease si Malakas kaya inaasar siya ng kanyang mga kaklase, na nagresulta sa isang traumatikong karanasan. Si Kahel ay may parehong karanasan kaya gustong tulungan ang bata. Gumuhit siya ng puso ng Iron Man gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi lamang nilutas ang puso ni si Malakas kundi ginawa rin ng ibang maliliit na bata na maging mausisa, at hindi na siya iniiwasan. Sa wakas ay ngumiti si Ligaya nang panuurin niya ang video na ipinadala ng kanyang guro, at sinamantala ang pagkakataong mag-ulat ng datos ng proyekto upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Kahel. Sinalamantala rin ni Kahel ang pagkakataong ito upang ayusin ang kanyang sama ng loob kay Ligaya. Kung pinlano mo ito o nagkataon man noong nakaraang 5 taon, hindi bale, kahit nasa ilang mga okasyon na nadama kong hindi ko na ito kaya, palagi mo akong dinadalhan. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin at sumasang-ayon din ako na kalimutan ang nakaraan. Simula ngayon, wala nang galit sa pagitan nating dalawa. Marahil ito ay isang muling pagsasama-sama at bitawan ang sama ng loob ng may ngiti bilang isang bagong simula. Naghanda si Kahel ng helmet ng Iron Man para kay si Malakas at dinala sa kindergarten para makipaglaro sa kanya. Sa kasamaang palad, nakatanggap si Ligaya ng balita mula sa ospital, at nagmamadali siyang nagpunta doon na puno ng pag-aalala, ngunit nang malaman niya na kailangan ni si Malakas ng pagsasalin ng dugo, nagboluntaryo si Kahel na tumulong. Siya ay may type O na dugo, kaya pwede siyang mag-donate. Sa pagkakataong ito, lalong naguluhan si Ligaya dahil hindi maaaring magbigay ng dugo ang malapit na kamag-anak. Dahil sa pamimilit ni Kahel, kinailangan na lang umamin ni Ligaya. Nagulat si Kahel. Nakumpirma na ang kanyang hinala. Ngunit sa totoo lang, si Malakas ay aksidenteng bumagsak lamang at nagkaroon ng gallows, kaya nagpunta siya sa ospital para magpagamot. Nakita ni Kahel ang resibo na nagsasabi na 4 na taong gulang na si Malakas. Matapos pagsamahin ang nakaraang impormasyon, nagkaroon na siya ng sagot, kaya naisip niya ang paraan upang pilitin si Ligaya na sabihin ang totoo. Balak mo bang agawin ang bata? Siyempre hindi. Sa ngayon ay masaya na si Kahel. Alam na mayroon siyang isang mabait na anak na lalaki, mas naging madaldal siya. Sinasabi ko sa'yo, ang dugo ay isang bagay na talagang espesyal,
Hindi mo maiintindihan kung wala kang anak. Hindi ba kamukha ko si Malakas? Para magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang anak, nakipag-ugnayan si Kahel sa isang abogado at gumawa ng desisyon. Hindi makapaniwala si Ligaya sa kanyang nakikita. Siguro pagod ka sa trabaho lately. Isa pa, nakita mo na ba ng sapat? Kung sapat na, itapon mo na ang basura. Pagkatapos ng 5 taon ng paghihiwalay, natuklasan ni Kahel na mayroon siyang isang anak na lalaki, kaya't naglipat siya sa bahay ni Ligaya. Nagsuot pa silang mag-ama ng magkaparehong damit. Tuwang-tuwa si Kahel. Nang makita niya ang 2 galit na panda sa kanyang kamiseta, lalo siyang nagalit. Hinayla si Kahel, ngunit iginiit ni Kahel, dahil hindi kayang mawala ni Malakas ang pagmamahal ng kanyang ama, kailangan ng kanyang ina na mag-isip ng mabuti. Bakit saan-saan tinatawag ni Malakas ang ibang tao na tatay? Nang marinig niya ito, napaisip si Ligaya. Pagkatapos ng ilang sandali, iminungkahi niya na iwanan ang desisyon sa kanyang anak. Bilang resulta, ganap na niloko ni Malakas ang kanyang ina, at ang naghiwalay na mag-asawa ay kinailangan na ngayon na tumira sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit ang mahihirap na kondisyon sa bahay ni Ligaya ay naging hindi komportable si Kahel. Kasabay nito, nadouble ang kalungkutan ni Ligaya dahil mayroon si Kahel sa bahay. May sakit ka ba? Bigla ka na lang tumayo dito. Para bang hindi mo pa nakikita ang ganito. Bukod dito, kahit na ang dieta ng kanyang anak at ang paraan ng pagdadala sa kanya sa paaralan ay maraming puna si Kahel. Hindi makapagtalo ang dalawa. Kaya sa huli ay sumuko si Ligaya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsuko na ito ay magbubunga ng panghihimasok ng kalaban. Sinipon si Kahel dahil naubusan siya ng mainit na tubig habang naliligo. Kaya't nagpasya siyang palitan ang kagamitan sa banyo. Pagkatapos, dinala ang isang coffee machine, at ang silid ng mga bata ni Malakas ay mayroon ding bagong hitsura dahil sa kanyang pagpapasya. Labis na hindi nasisiyahan si Ligaya, kaya't nagalit siya, ngunit hindi niya iyon magawa sa harap ng kanyang anak, kaya nagpanggap na lang siyang mapayapa. Kailangan maging mabait sina tatay at nanay, hindi na dapat mag-away, okay. Okay na nanay, okay na. Ang mga salungatan sa bahay ay pansamantalang nalutas, ngunit ang mga problema sa trabaho ay patuloy na lumitaw. Sa pulong sa Alitaptap Group, nang iulat niya ang software test mode, natuklasan ni Ligaya na dala niya ang MacBook ni Kahel. Pareho silang mukhang nakukonsensya, na nagpahirap sa kanilang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, naalala ni Ligaya ang halos lahat ng nilalaman, kaya nagsalita siya ng hindi kinakailangan ang PowerPoint. Napawi nito ang pagdududa ng lahat, at nakatulong sa kanilang ipagpatuloy na itago ang katotohanan na nagsasama sila. Pagkatapos, tahimik na nagpunta si Ligaya kay Kahel para palitan ang kanyang computer. Hindi ka ba makalakad ng tahimik? Bilisan mo, walang tao sa paligid. Palitan mo na. Si Alfonso, gumagamit ng dahilan para sabihan ang kanyang assistant na tumulong na kunin ang mga bagay-bagay. Ang empleyado ay agad na yumuko para hanapin ang mga gamit. Hindi inaasahan, sinamantala ni Alfonso ang pagkakataong ito upang maantala ang oras, habang tinitignan ang katawan ng kanyang assistant, gumawa siya ng iba't ibang malaswang kilos gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita ito ni Ligaya, agad niyang hinaranggan ang paningin ng kalaban at nagbigay ng babala. Ngunit hindi inaasahan, kahit umakyat si Alfonso sa altar para panoorin ang hubad na manok, hindi pa rin siya nagsisisi. Sa hapunan kasama ang kanyang mga kasamahan, pinilit niyang uminom ng alak ang kanyang bagong assistant, at hindi nakatanggi ang babae, kaya uminom siya. Pagkatapos ay sinadya niyang ibinuhos ang alak sa kanya, at pagkatapos ay nagpanggap na tulungan siya na panasan ito upang hipuin siya. Natuklasan ito ni Ligaya, kaya't tumakbo siya upang pigilan siya. Sobra na yata ang alak ni Director Alfonso. Sa pagsasamantala na pinapaboran pa rin kita, umalis ka na. Tinabig ni Alfonso ang kamay ni Ligaya at sinabi na siya ay nagpapanggap lamang na malinis sa harap ng lahat, ngunit sa labas, naglalaro siya at nagkaroon ng illegitimate child na 4 na taong gulang.
Sa pagkakataong ito, lumabas si Kahel mula sa pribadong silid at narinig si Kian na nag-aalok na makipagtulungan sa kanya at humihingi ng paumanhin. Sa panunuhol sa direktor, ibinubunton ang sisi kay buwan ng Mayo. Lumabas silang dalawa pagkatapos mag-usap at nakita ang tagpo ng banggaan ng dalawang tao. Nang marinig ito ni Kahel, nagdulot ito ng agos ng dugo sa kanyang utak, at agad niyang sinuntok ng malakas ang mukha ni Alfonso. Ito ay ikinagulat ng lahat, at nang matuklasan ni Alfonso na ang taong sumuntok sa kanya ay si Kahel, hindi siya naglakas loob na magsalita pa. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay ang CEO ng kumpanyang kasosyo, kaya kinailangan na lang niyang umamin na talo siya. Hinabol ni Ligaya si Kahel sa labas upang magpasalamat, ngunit sinisi siya nito. Ito ba ang magandang pangangalaga mo kay si Malakas na sinasabi mo? Hayaan siyang sabihan ng ibang tao na bastardo siya na walang ama. Agad na humingi ng paumanhin si Ligaya, na may isang taos-pusong saloobin. Nagulat si Kahel, at agad na nagbago ng saloobin na nagsasabing hindi siya ang may kasalanan, ngunit sa puntong ito, biglang narinig ni Ligaya ang boses ni Tala Umaga na tinatawag siya, kaya't mabilis niyang hinayla si Kahel upang magtago, dahil hindi niya gustong malaman ng iba ang kanyang relasyon kay Kahel. Tumingin-tingin si Tala Umaga na parang walang ulo, at hindi niya alam na hindi kalayuan ang dalawang tao. Matapos umalis si Tala Umaga, nakahinga ng maluwag ang dalawa. Napilitan lang ako kanina, hindi ko sinasadya. Kinabukasan, nagtrabaho si Alfonso na may sugat sa mukha, at pagkatapos ay sinadya niyang gumawa ng eksena, sinisiraan ang kanyang assistant na si Maymay. Nagalit si Ligaya at ginamit ang kanyang profesionalismo upang lumikha ng isang link na may mga sekseng larawan at ipinadala sa kanya. Sabik si Alfonso na mag-click at makita ang agarang pagkahuli. Many akis, maruming kamay, berde na masama. Salamat sa nangyari kay Ligaya kahapon. Labis na natuwa si Kahel ngayon habang kumakain ng cake na ibinigay ng kanyang dating kasintahan, at hindi niya namalaya na bamulong siya ng isang hindi nagtatagong ngiti. Malinaw na mayroon siyang mga kahindik-hindak na ideya sa kanyang isipan, ngunit gumamit siya ng dahilan tungkol sa kanyang anak upang lumipat sa bahay ni Ligaya. Bukod dito, dahil sa gawi sa buhay at konsepto sa pagpapalaki ng bata, ang dalawa ay madalas na nagtatalo, at walang nagpatalo sa kanila. Nang makita ang kanyang mga magulang, umiling lang si Malakas at sinabi na tumigil na. Nang makita si Kahel na naglalaro ng maghapon kasama ang kanyang anak na lalaki, hindi nasiyahan si Ligaya, at iniisip niya sa kanyang isipan kung paano siya makakatakas sa kanya. Kung kailangan mong tiisin ang panghihinayang at harapin ang taong kinamumuhian mo araw-araw, gugustuhin mo ba? Sino bang may gusto niyan? Naiintindihan ito ni Ligaya, kaya nagpasya siyang paalisin si Kahel. Matapos makatulog ng mahimbing si Malakas, lumabas si Ligaya para makipag-usap ng seryoso kay Kahel, tinatanong kung ano ang gusto niya bago siya umalis. Sinabi ni Kahel na mayroon lamang siyang isang kondisyon, kung papayag si Ligaya na tumira si Malakas sa kanyang bahay, aalis na siya kaagad. Siyempre tumanggi si Ligaya. Bakit kailangan mong manatili sa bahay ko? Nandito ako para kay Malakas. Iniisip mo bang nandito ako para sa'yo? Hindi mangyayari iyon. Itinatanggi ng dalawa ang kanilang damdamin sa loob gamit ang kanilang mga salita at sinisikap na gumuhit ng linya. Sinabi ni Kahel na hindi siya titira dito magpakailanman kundi gustong gumugol ng mas maraming oras sa kanyang anak na lalaki, dahil hindi rin naman siya makatagal dito. Nalaman na agad ito ni Ligaya. Kinabukasan, sinubukan niyang sumakay ng taxi para dalhin si Malakas sa paaralan at sinabi rin niyang simula ngayon ay hindi na siya makikisakay sa kotse ni Kahel. Ngunit bilang isang lalaki, lubos na nauunawaan ni Kahel ang iniisip ng kanyang anak. Sinabi ni Xiaomei na maganda ang kotse ni tatay huling beses, tama ba? Kaya pagkatapos ng paaralan ngayon, dadalhin namin siya para sumakay. Kaya't masayang dinala ni Kahel ang kanyang anak, at naiwan si Ligaya ng mag-isa, na labis na naguguluhan. Ngunit kumurap na ang mga mata at dumating na ang oras para umalis.
Espesyal na umiikot si Kahel para pumunta sa kumpanya ni Ligaya para sunduin siya. Sa una ay ayaw ni Ligaya sumakay, pero nakakahiya na tumayo na lang ng ganun para makita ng lahat. Si Alfonso ay hindi kalayuan, at nagulat nang makita si Ligaya na sumasakay sa isang magarbong sasakyan. Lumiko ang tsuper sa sulok, at hindi nakaupo ng matatag si Ligaya at nahulog kay Kahel. Bilang resulta, itinaas ni Alfonso ang kanyang telepono at kumuha ng mga litrato. Hindi niya nakita ng malinaw ang pagkakakilanlan ng taong nakaupo sa kotse, kaya tiyak na ipopost niya na si Ligaya. Pagdating pa lang sa kumpanya, narinig niya ang kanyang mga katrabaho na nagbubulungan. Lumalabas na siya ang naging bida sa iskandalo. Nang makita ang mga tsismis sa internet, agad na ginamit ni Ligaya ang kanyang mga propesyonal na kasanayan upang malaman ang IP ng taong kumakalat ng tsismis. Mabilis niyang napaliit ito sa isang kamakailang maliit na komunidad. Si Alfonso, ang direktor ng departamento ng numero 1, ay nakatira lang sa lugar na iyon. Sa kombinasyon ng mga nakaraang kaganapan, nakatitiyak si Ligaya na ginawa iyon ni Alfonso. Kasabay nito, hindi sinasadya ring narinig ni Kahel ang isang grupo ng mga empleyado na pinag-uusapan ang tsismis na ito. Wala siyang kamalay-malay na siya ang lalaki sa tsismis, kaya bigla siyang nakaramdam ng galit. Galit na tumakbo si Kahel sa opisina ni Ligaya at pinalayas ang dalawang hindi kasali, pagkatapos ay sinimulan niya siyang pag-alitan. Wala akong karapatang makialam sa pribadong buhay mo, ngunit kahit naaalala mo pa na isa kang ina, pag-isipan mo si Malakas. Mas maganda kung hindi ka gagawa ng labis na mga bagay. Ayoko pang malaman, at wala akong pakialam kung nakikipag-ugnayan ka ulit sa sino mang lalaki. Nang marinig ito, nagalit si Ligaya, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Kahel ang larawan ng tsismis. Pagkatapos itong makita, oy grabe, siya pala ang pangunahing lalaki. Hindi gustong magdusa si Ligaya, kaya't pumunta siya sa opisina ng General Manager Dimas Alamid upang mabawi ang hustisya at makipagtulungan kay Tala Umaga upang nakawin ang telepono ni Alfonso, na pinipilit siyang umamin na siya ay nagsinungaling, at kasabay nito, hiniling ni Ligaya sa kalaban na linawin ang tsismis at humingi ng paumanhin sa publiko. Kung hindi, magbibitiw siya at aalis sa kumpanya. Pagkarinig nito, agad na nag-alala si Tala Umaga at tumakbo para tanungin si Ligaya. Sinabi ni Ligaya na hindi siya aalis, kung may aalis man, si Alfonso iyon. Sa puntong ito, napagtanto ni Tala Umaga, sino ang nagsabi na siya ngayon ay naging isang pangunahing competitive na tao sa samahan ng puso. Ang pinakamahalagang proyekto ng puso ng kumpanya ay ang kanyang pananaliksik at pagpapaunlad, at siya rin ang contact person sa mga kasosyo. Kaya't labis na nagtitiwala si Ligaya. Ngunit ang hindi niya alam ay nakikipagplano si Alfonso kay General Manager Dimas Alamid, na sinasamantala ang pagkakataong ito para paalisin si Ligaya. Sinabi niya na napaunlad na ang puso, lahat ng kailangang gawin sa hinaharap ay patakbuhin at panatilihin ito, kayang gawin ni Alfonso. Nagboluntaryo siyang puntahan si Kahel para talakayin ang pagbabago ng taong namamahala. Bilang resulta, dinala siya ni Kahel sa parking lot. Kabibili ko lang ng kotse ko, tingnan mo napakaganda. Tignan mo pa ng mabuti. Nang lumapit si Alfonso upang tingnan ito, pakiramdam niya ay nakita na niya ito noon, at habang tinitignan niya ito, lalo siyang natakot, sa kanyang isipan lumitaw ang isang larawan na, tapos na. Bigla kong ginawang tanga ang sarili ko. Sa harap ng pagbabanta ni Kahel, atubili siyang sumang-ayon sa kahilingan na humingi ng paumanhin at itama ang tsismis. Pagkatapos, nakita ni Ligaya ang mensahe ng paghingi ng paumanhin sa internet. Umuwi siya at masayang sinabi kay Kahel na labis siyang nagpapasalamat na sinuportahan siya ni Tala Umaga at nagpapasalamat din sa kanyang mga katrabaho na nagkakaisa sa pananalig. Ngunit tanging si Kahel lang ang nakalimutan, na hindi niya ikinatuwa, dahil ang lahat ng ito ay natapos dahil sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, pinakiusapan ni Malakas ang kanyang mga magulang na ikwento sa kanya,
at ang dalawa ay naghahalinhinan ng pangungusap na nagdulot ng pagkaantok. Sa maagang umaga ng sumunod na araw, nagbago ang layout sa kama. Nakakapanood ng pelikula si Malakas nang makita niya ang 2 taong kamukha ng kanyang mga magulang na umiibig sa isa't isa. Kahel, kamukha ko yung tito. Hindi kaya. Nawalan ng katuwaan si Malakas, kaya pinakiusapan niya ang kanyang mga magulang na ikwento sa kanya. Dahil wala silang anumang titulo ngayon, nahihiya si Ligaya na matulog sa parehong kama kasama si Kahel, ngunit hindi makipagtalo sa gawin ng mga bata. Kahit gaano pa tumanggi, sa huli ay kinailangan din niyang sundin ito. Kaya't ibinahagi ng dalawa ang bawat isa sa kanila ng isa pangungusap upang mapatulog lang ang bata, pagkatapos ay nakita nila ang kanilang mga kamay na mahigpit na niyayakap. Walang paraan, kinailangan na lang nilang manatili ng ganito hanggang umaga. Hindi niya inaasahan na sa maagang umaga ng susunod na araw, ang eksena sa kama ay magiging ganito. Nagising si Ligaya sa una at nakakita ng kakaiba, hindi niya inaasahan na gising na rin si Kahel. Kinailangan gamitin ni Ligaya ang trick na, hanggat hindi ako nahihiya, mahihilo ang iba, kaya't nagmadali siyang nagpanggap na tulog. Ngunit sa huli ay ipinahayag siya ng kanyang anak. Gumising ka na nanay. Gumising ka na. Mangyaring huwag kang gumising, tignan mo si Ligaya, gising na. Gumagalaw na ang mata at bibig ng nanay. Hoy ikaw na matandang bata, napakatalino mo na ah. Dahil sa katalinuhan ng kanyang anak, kinailangan lang magpanggap si Ligaya na naguguluhan. Agad na nagkaintindihan ang dalawa na iwasan ang pag-uusap tungkol sa isyong ito. Ngunit sa puntong ito, biglang tumunog ang doorbell. Napaka-natural na lumabas si Kahel upang buksan ang pinto. Ngunit ang katotohanan na nagsasama silang dalawa ay natuklasan ng nurse na si Banal na Pag-ibig. Labis na nag-alala si Ligaya, at nagmadali siyang hinayla ang nurse na si Banal na Pag-ibig sa ibang lugar upang magpaliwanag. Ngunit si Kahel ay nasa bahay na nagpapalagay kung anong sinasabi nila, kaya lumipat siya sa pagtatanong sa kanyang anak tungkol sa kanyang karibal, ngunit hindi inaasahan na hindi nakakahiya si Malakas at tumanggi siyang magsalita. Ikinwento ni Ligaya sa nurse na si Banal na Pag-ibig ang kanyang nakaraan kay Kahel, at ngayon ang kanilang relasyon ay mga magulang lamang ni Malakas, tulad ng ibang naghiwalay na magulang, naghihintay ng ilang panahon para makasanayan ng kanilang anak si Kahel at pagkatapos ay hayaan siyang lumipat. Nangako ang nurse na si Banal na Pag-ibig na pananatilihin itong lihim. Pagkatapos bumalik ni Ligaya, labis siyang hindi nasisiyahan, at kumalat sa buong silid ang hindi umaasim na mapaklang hangin na may bango. Nagseselos si Kahel, 27 minuto at 36 na segundo. Ano ang pinag-usapan nyo na napakatagal? Napakahusay mo kapatid, eksaktong oras sa bawat segundo. Sa gabi, espesyal na dumating ang nurse na si Banal na Pag-ibig sa bahay ni Ligaya, gamit ang dahilan na magluluto siya ng tadyang para kay Malakas, dahil ilang araw na ang nakalipas na hindi nakakain si Malakas nito. Tila pamilyar siya sa lokasyon ng mga kagamitan sa kusina dito. Alam ni Kahel na madalas na pumupunta ang kalaban dito noon, kaya't nang lumabas si Ligaya upang sumagot sa telepono, nagsimula siyang makipag-isahan kay nurse Banal na Pag-ibig. Tikman ni Boss Shin ang niluto kong isda na may mustasa. Tiyak na bagay sa panlasa mo, maasim at may gulay at sobra-sobra. Mahirap ka na din. Subukan mo ang tamis ng patatas na gawa ko para magdagdag ng sustansya, malambot at malagkit tulad ng linta. Naghanda si Ligaya ng isang masaganang kanluraning pagkain para kay Kahel. Siyempre naiintindihan ni Kahel na tiyak na may isang bagay na nangyayari, kaya siya nagpakita ng ganyan. Kaya tinanong niya ito, sabihin mo, saan ka naglagay ng lason? Pinunasan ni Ligaya ang pawis sa likod ng kanyang ulo, at medyo nahihiyang sabihin ang kanyang layunin. Lumalabas na noong araw na iyon sinabi ni General Manager Dimas Alamid na ihinto pansamantala ang pagpapaunlad ng AI model software tungkol sa Puso Team. Ang dahilan ay ang proyektong ito ay nangangailangan ng maraming pamumuhunan, at ang panandaliang kita ng kumpanya ay hindi mababawi kung mahaba ang cycle.
Labis na hindi nasisiyahan si Ligaya. Sa simula ay nangako ang kalaban na sa sandaling pumasok ang proyekto ng puso sa klinikal na yugto, hahayaan niya siyang ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng software. Ngayon ay binabawi niya ang kanyang salita na totoong walang hiya. Ngunit ang kalaban ay gustong magbiro, binibigyan si Ligaya ng dalawang pagpipilian. Una ay pangasiwaan ang pagpapaunlad ng non-invasive na fat suction machine na makakatulong sa kumpanya na kumita ng pera muna, at pangalawa ay maakit ang pamumuhunan upang gawin ang proyektong puso sa kanyang sarili. Sa madaling salita, pinutol niya lang ito na may isang pangungusap na, walang pera ang kumpanya ngayon. Pagkatapos magsikap ni Vice President Tala Umaga na kumbinsihin siya ngunit walang kinalabasan, sinuportahan niya si Ligaya na humingi ng pamumuhunan kay Kahel. Ibig mo bang sabihin na may mata ako sa potensyal? Siyempre, sinabi ni Ligaya ang lahat ng magagandang bagay para purihin si Kahel sa langit. Kahit na nagtrabaho siya noon sa samahang mapagkalinga group ni Kian, at malapit nang makipagpirmahan ng kontrata, sa sandaling mapirmahan ang kontrata, ikakalat ang kanyang pera. Ngunit handa pa rin ang puso ni Kahel na bigyan si Ligaya ng isang pagkakataon, pagkatapos ng lahat, mahaba pa ang kalsada upang habulin ang kanyang asawa, paano siya makakakuha kung hindi siya gagastos? Mula sa pananaw ng Alitaptap Group, ang pagsuporta sa mga programa sa pagsusuri sa kanser ay magdudulot ng mas mataas na kita at ang kanilang siklo ng pag-unlad ay 1.5 taon lamang. Ang proyekto ng puso ni Ligaya ay tumatagal ng 2.5 taon. Kailangan ding magpaliwanag si Kahel sa shareholder, kaya kailangan isulat ni Ligaya ang isang posibleng plano na maaaring kumpletuhin ang proyekto sa loob ng 2 taon sa loob ng 2 linggo, kung hindi ay pipiliin lamang niyang sundin ang direksyon ng kumpanya. Nagsimula si Ligaya na mag-overtime araw at gabi. Nalaman ni Nars banal na pag-ibig na nag-o-overtime si Ligaya kaya dumating siya para alagaan si Malakas. Pagkatapos ng lahat, sa pagharap sa isang malakas na kalaban, kinailangan ding makuha ang pabor ng mga bata. Sa ganoong paraan, mas mabilis kaysa karaniwan ang paghabol sa ina ng bata, mas mahalaga na maaari nitong magalit ang katunggali, bakit hindi mo gagawin? Lumipat ako dito para kay Malakas, kaya wala kang karapatang magtanong kung may nararamdaman ako para kay Ligaya o hindi. Siya ang ina ng anak ko. Ina lang siya ng anak mo. Nagpuyat si Kahel ng napakatagal, ngunit labis pa rin siyang nag-aalala kay Ligaya. Dahil nag-aalala siyang hindi niya makukumpleto ang plano sa loob ng 2 linggo kaya tinulungan niya siyang maghanap ng maraming impormasyon na may kaugnayan. Ngunit kailangan si Ligaya sabihin ang isang bagay na nakakatuwang pakinggan. Ang gwapo mo talaga. Walang sincerity. Huwag kang magbiro. Tulog na si Malakas. Upang makumpleto ang plano sa pag-aayos ng proyekto sa loob ng 2 linggo, kailangan ni Ligaya at ng kanyang mga katrabaho na mag-overtime araw at gabi bago makauwi. Dahil sa kanyang anak, iginiit pa rin ni Kahel na manatili sa bahay ni Ligaya. Nang makita siyang abala sa trabaho, nasaktan din siya, kaya tinulungan niya siyang maghanap ng may kaugnay na impormasyon para sa sanggunian, at kasabay nito ay ipinaliwanag niya sa kanya ang malalim na aspeto nito. Sabi ng mga tao na ang mga lalaki ang pinakakaakit-akit kapag sila ay nag-concentrate, nadarama din ito ngayon ni Ligaya, ngunit sa pag-iisip na wala silang kaugnayan sa isa't isa ay tinapat niya ang kanyang ulo upang gumising. Lumipas ang bawat araw, bago matapos ang deadline, sa wakas ay nakumpleto ni Ligaya ang plano. Natuwa ang Vice President Tala Umaga, kaya't inanyayahan niya si Ligaya na uminom para magdiwang. Pagkatapos, naglasing si Ligaya at bumalik sa bahay habang nahihirapan pa rin sa tiyan. Inalagaan siya ni Kahel ng buong puso. Sa kanyang pagkalito naalala ni Ligaya ang nakaraan at pagkatapos ay naguguluhan si Kahel na hindi niya maintindihan. Umalis ka na. Nang magising si Ligaya kinabukasan, naaalala niya ang nangyari kagabi kaya't pinakalma niya ang kanyang sarili na panaginip lamang iyon, ngunit tinulungan siya ni Kahel na maghanda ng tubig na may honey upang magbigay ng lakas sa tiyan. Sinabi rin niya, ganyan ka ba tuwing lasing?
Halos mabulunan si Ligaya dahil sa takot na nagtatanong, mayroon ba akong ginawa na lampas na sa limitasyon? Dahil sa tanong na ito ay nagbuga ng tubig si Kahel ng diretso sa computer. Magkano kaya ang computer mo? Sa'yo yan. Halos mabaliw si Ligaya. Sa kabutihang palad, walang malubhang nangyari, kung hindi ay mawawala ang data sa computer. Nakita ni Kahel ang plano at nagpas siyang mamuhunan sa software ng AI Heart Modeling sa mga naka-schedule na item ng pagsubok sa cancer. Tumanggi siya ng walang pag-aatubili. Matapos matanggap ang kontrata ng proyekto, iminungkahi ni Tala Umaga kay Ligaya na magpahinga siya ng isang araw. Total nagtrabaho rin siya ng husto sa loob ng 14 na magkakasunod na araw. Oras na para lumabas at makipaglaro kay si Malakas. Nakatanggap si Kahel ng tawag mula kay si Malakas at nalaman na ang mag-ina ay nasa amusement park, kaya't nagpunta agad siya roon. Sinamantala niya ang pagkakataong tulungan si Ligaya na lutasin ang isang problema na siya lamang ang nakakaalam kung paano magpanggap. Ginugol ng 3 ang buong araw sa amusement park na hindi naiiba sa isang masayang pamilya. Ang babaeng nagngangalang Lila ng Dagat ay umibig sa unang tingin sa malamig na doktor na nurse na si Banal na Pag-ibig. Hirap siyang humingi ng numero ng telepono ng lalaki, iniisip sa kanyang isipan na magkakaroon siya ng magandang simula, ngunit hindi niya inaasahan na ang kalaban ay magiging walang pakialam, at i-block pa siya. Lalo nitong ginaising ang kanyang diwa ng paglusob. Bukod dito, dahil anak siya ng chairman ng cardiovascular surgery kaya sinubukan ni Lila ng Dagat na mag-organisa na maging isang voluntaryo ng ospital. Sa tulong ng ibang doktor, nahuli niya ang nurse na si Banal na Pag-ibig na humihingi ng paumanhin dahil sa pag-block sa kanya, at sinasabi niya na kaarawan ngayon ng kanyang tatay kaya't kahit saan siya pumunta para pumili ng prutas ay walang paraan, sinasabi ni Nurse Banal na Pag-ibig na pupunta siya. Ano? Isa akong napakahusay na katulong, hindi mo alam kung paano pasalamatan ang isang malaking biyaya. Pumunta ang dalawa sa mall, sa pagkakataong ito ay napagtanto ni Nurse Banal na Pag-ibig na niloloko siya, hindi iyon pagbili ng regalo para sa chairman, kundi nanunood ng fashion show ni Lila ng Dagat. Sa kanilang pag-uwi, tinitignan ng nurse na si Banal na Pag-ibig ang sapatos na may takong. Masaya si Lila ng Dagat dahil ang sukat ng sapatos na sinabi niya sa empleyado na kunin ay pareho sa kanyang sukat, ngunit lumalabas na hindi iyon para kay Lila ng Dagat. Sa mata ni Lila ng Dagat, ang nurse na si Banal na Pag-ibig ay isang malamig na doktor, ngunit sa totoo lang siya ay isang mainit na kapitbahay ng pamilya ng ibang tao. Nang pabalik na siya sa kanyang lugar, nagkataon na nakatagpo niya ang pamilya ni Ligaya na galing sa amusement park. Nang makita silang magkakilala, masaya, nagulat ang nurse na si Banal na Pag-ibig. Pagkatapos niyang kumalma, ibinigay niya ang sapatos kay Ligaya. Siya ba ang tunay na ama ng anak ni Ligaya? Tuwang-tuwa si Kahel nang makita siyang tumanggap ng regalo mula sa ibang tao, lalo na nang umuwi si Ligaya at buksan ang kahon ng regalo. Mas nagtaka siya. Ang lahat ng kanyang mga iniisip ay nakatuon kay Ligaya. Nakita si Ligaya na binabaliktad ang sapatos na para bang mahalaga ang kanyang hawak, galit na galit si Kahel. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito upang punahin ang kawalan ng panlasa niya, siguradong bagay sila ni Nurse Banal na Pag-ibig. Hindi na rin masaya si Ligaya noong panahong iyon. Gusto mo bang saktan ang isa't isa? Sino ang natatakot sa sinuman? Agad na sinuot ni Ligaya ang sapatos, binigyan ng lubos na papuri. Wow, saktong-sakto sa paa. Ang ganda ng sapatos na ito, kailangan itong itago ng mabuti, masarap pakinggan ang tunog. Huwag mo na siyang panasan. Huwag, huwag, huwag. Nag-oorganisa ang kindergarten ng isang aktibidad para sa mga magulang at mga anak. Gusto ni si Malakas na dumalo ang kanyang mga magulang kasama siya, dahil mayroong mga magulang na kasama ang ibang mga bata, kaya nag-isip si Ligaya ng ilang sandali at nag-aatubiling tanungin si Kahel kung bakante ba siya. Ngunit sinabi niya na pupunta siya sa ibang bansa para sa trabaho sa susunod na ilang araw.
Lumalabas na ang Artificial Intelligence Heart Modeling Project na pinagdesisyonan ng kumpanya ni Cahill na mamuhunan noon ay naharap sa pagdududa ng mga shareholders, kaya't kinakailangan ni Cahill na kumbinsihin sila upang ang proyekto ay makapagpatuloy sa pag-unlad. Ayaw ni Ligaya na ilagay ang kalaban sa isang mahirap na sitwasyon, kaya't itinago niya ang aktibidad sa kindergarten. Bago siya umalis, bumisita si Cahill sa shopping mall. Gusto niyang pumili ng magandang pares ng sapatos na ireregalo kay Ligaya para kontrahin si Karibal na nurse banal na pag-ibig, ngunit nang ibinigay niya ito, nagsinungaling siya na ibinigay ito ng kanyang kaibigan, hindi siya makapunta kaya ibinigay niya ito kay Ligaya. Dahil dito, nagkaroon ng labis na pagdududa si Ligaya. Bakit bibili ng sapatos na pambabae ang taong gustong umampon sa'yo? Tanggapin mo na lang kung ibinigay, tiyak na mas maganda kaysa sa pinili ng kung sino. Gustong tumanggi ni Ligaya ngunit hindi tumanggi sa mapagmahal na suot ni Cahill, habang nasiyahan siya sa masusing serbisyo niya nang may kaunting pagkagulo sa kanyang puso. Nang makita niya ang tunog ng pagtatrabaho, nagdahilan si Ligaya na magtatrabaho na upang tumakas ng mabilis. Ngunit nang namimili siya kasama si Tala Umaga, nagalak si Ligaya nang purihin siya ng dalaga sa ganda ng kanyang sapatos. Bumili siya ng maraming sangkap para gumawa ng cake, ang layunin ay dalhin ito sa aktibidad na extracurricular sa kindergarten, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang kakayahan gumawa ng cake, sa sandaling simulan niya ito ay nag-ulo na ang lahat. Kinuha ni si Malakas ang telepono at nagpadala ng larawan sa kanyang mga magulang na seryosong gumagawa ng cake, ngunit sa tingin ko hindi kaya ni nanay. Siyempre, maya-maya pa ay napuno na ng usok ang bahay, hindi alam ng mga tagalabas kung anong nangyayari o sunog. Hanggang sa nakita niya ang nasunog na cake, naniwala ang nurse na si banal na pag-ibig na hindi na kailangang tumawag ng bumbero. Pagkatapos ng pagtuturo niya, sa wakas ay mas marunong na si Ligaya. Nag-usap silang dalawa tungkol kay Cahill, nag-aalala ang nurse na si banal na pag-ibig na muling magliliyab ang nakaraang relasyon ng dalawa, ngunit ang magandang balita ay walang balak si Ligaya na magkabalikan. Masaya ang nurse na si banal na pag-ibig. Ngunit hindi inaasahan na ang susunod na araw ay nagdulot sa kanya ng pagkabigo. Dahil sa aktibidad na ito, dinala ni Ligaya ang cake na ginawa niya, gustong ipamahagi sa kanyang anak sa kanyang mga kaklase, hindi inaasahan na ang mga bata ay umiling. Sa tamang sandali, lumitaw si Cahill, dala-dala ang kagamitan sa paggawa ng cake, nakakuha ng pansin ng mga bata, na naging dahilan din upang mahalin si Malakas. Maya-maya pa, lumabas na ang cake ni Cahill at natanggap ang papuri mula sa mga bata. Masiglang nakipag-ugnayan ang tatlo, habang nakita ang tanawing ito nang huli ay umalis ng tahimik si nurse banal na pag-ibig. Gusto kong magpasalamat sa iyo, na hindi ko pinagsisisihan na hayaan si Malakas na kilalanin ka. Pinagsama-sama ng aktibidad ng pamilya sa kindergarten ang damdamin ng pamilya ni Ligaya. Espesyal na lumipad si Cahill pabalik ng maaga upang makasama ang kanyang anak, bilang isang ina. Labis na nagpapasalamat si Ligaya, ang kanyang saloobin na huwag nang babalik ay unti-unting nagbago, kahit na nagtatrabaho ay pinanatili niya ang kanyang masayang ekspresyon at nakita ni Tala Umaga sa isang sulyap. Sabihin mo sa akin ang totoo, may bagong progreso, tama ba? Ikinwento ni Ligaya ang buong kwento, nang malaman na si Cahill ang ama ni si Malakas, natulala si Tala Umaga. Hindi ba't ito ay isang eksena sa isang idolong pelikula? Hinirang ng langit ang isang magkasintahan. Pinayuhan ng matalik na kaibigan na si Tala Umaga na huwag na siyang mamuhay sa anino ng nakaraan, ang kaligayahan ngayon ay basta't may damdamin ay hindi na mahalaga ang iba. Naiintindihan ito ni Ligaya at nagpa siya na kung malalaman niya kung ano ang nasa puso niya, hindi na siya tatakas. Ngunit hindi nagtagal, nang naghanda na ang dalawa na maging matamis, umiwas muli siya. Ganito ang sitwasyon, ang proyekto ng puso ay nasa panganib na mainto, kailangan ni Ligaya na ilabas ang modelo ng artificial intelligence sa lalong madaling panahon sa paggamot ng sakit sa puso,
lalo na ang epekto ng aplikasyon sa larangan ng operasyon upang kumbinsihin ang iba pang mga shareholders ng kumpanya, kaya kamakailan ay kinailangan niyang mag-overtime araw-araw. Dahil nadarama ni Kahel ang hirap ni Ligaya sa pagtatrabaho, ipinasa niya ang anak kay Happy para alagaan, at pumunta para tulungan siya sa abot ng kanyang makakaya. Aalis na sana si Ligaya para mag-imprenta ng mga dokumento para dalhin sa bahay at dahan-daang suriin, nagkataon na pumunta rin si Kahel para kunin ang mga papel at ang sobrang lapit na distansya ay nagpatingin sa kanila sa isa't isa, at biglang namatay ang ilaw sa pagkakataong ito. Pagkakita pa lang sa mapulang pisngi ni Ligaya, hindi nakapagpigil si Kahel, nang maghanda siyang sumugod biglang suminag ang ilaw sa mukha. Biglang pumasok ang security guard ng kumpanya na ikinahiya nilang dalawa. Hindi makapagpaliwanag si Ligaya kaya't umalis na siya. Kinabukasan, nakatanggap si Tala Umaga ng imbitasyon sa isang date, akala niya ay masusuklian siya ng matamis na pagtatapat kaya't labis siyang nagalak, kaya't agad siyang nagpaalam sa kanyang matalik na kaibigan na si Ligaya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang siya pinagtapat, kundi kinailangan ding panoorin ang ibang tao na magtapat sa isa't isa. Nagalit si Tala Umaga kaya halos sumabog ang kanyang bibig, ngunit boyfriend niya iyon, hindi napagtanto ni Gavino ang kalubhaan ng problema, dinala pa rin ng binata ang kanyang girlfriend para manood ng pelikula. Ngunit sa pagtatapos ng pelikula, nangyari ang hindi inaasahan, may isang kaibigan ako na gustong ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang dalaga sa harap ng lahat. Sa panahong ito, tuwang-tuwa si Tala Umaga na tinitignan ang kanyang boyfriend ng may magiliw na titig, hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-asa ay mabibigo muli, ang taong pinagtapatan ay hindi siya kundi ang iba. Halos mabaliw si Tala Umaga dahil sa kain ng dog food sa ngayon. Pagka-uwi, tinawagan ni Tala Umaga ang kanyang matalik na kaibigan para ikwento ang kanyang paghihirap, ngunit abala sa trabaho si Ligaya kaya't walang gaanong oras para makinig. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, binabanan ng dalawa ang telepono. Kailangan niya ng isang espesyal na medikal na record bilang isang modelo para sa proyekto, ngunit naghanap siya ng maraming araw ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Kaya't ibinigay ni Kahel ang kanyang medikal na record sa kanya, ngunit kasabay nito ay hiniling niya na huwag ipalaganap sa labas upang malaman ng iba na ang CEO ng Alitaptap Group ay nagkaroon ng malubhang sakit sa puso kaya't magbabago ang presyo ng stock ng kumpanya. Medyo naantig si Ligaya. Kinabukasan, sinamahan niya si Kahel sa ospital para magpasuri, ngunit paglabas niya papunta sa loob, nakita niya ang tagpong ito. Naku nanay ko, anong nangyayari? Para bang hindi ka pa nakakita ng ganito. Ang pinakamahalaga ay wala namang makikita. Sa kanyang bibig, ngunit naaalala na hindi pa siya nakakakita ng malinaw, naramdaman ni Ligaya ang kaunting panghihinayang. Pagkatapos niyang makumpleto ang inspection, nang makita niya si Ligaya na nakikipag-usap sa nurse na si Banal na Pag-ibig, nakaramdam si Kahel ng hindi komportable. Nagpanggap siyang masakit ang ulo niya at kailangan niya ng kaunting katahimikan. Balak niyang paalisin ang nurse na si Banal na Pag-ibig at sinabi na kung masahihin ni Ligaya ang kanyang sentido ay gagaling siya. Hindi niya inaasahan na umalis si Ligaya kasama ang nurse na si Banal na Pag-ibig, na nag-iwan sa kanya ng ganap na tahimik na espasyo. Nasuran ng bait si Kahel sa pagkakataong ito. Ngunit lumalabas na bumili ng tsokolate si Ligaya. Gustong kumain si Kahel ng matamis. Nagmamadaling naghintay si Kahel at lumabas para hanapin siya, ngunit hindi niya inaasahan na matutuklasan na tumatanggi ang nurse na si Banal na Pag-ibig sa paghabol ni Lila ng dagat, at ang dahilan ay dahil mayroon na siyang ibang gustong babae. Pagkatapos makita si Kahel, sinabi ng nurse na si Banal na Pag-ibig sa katapatan na gusto niya si Ligaya sa loob ng 4 na taon, tiyak na makikita niya ang kanyang mga lakas isang araw. Nagpabalik-balik si Kahel sa pagsasabi na, sa tingin ko maganda din ang babae na dumadaan, dahil ba maganda ang pagtrato niya sa'yo gusto mo na siya. Nagpakawala ng isang napakalakas na atake si Kahel, pagkatapos ay nagmamalaking bumalik sa silid. Ngunit nang makabalik, nakita niya si Ligaya na nakahiga sa sopa at natutulog.
Nabighani siya sa mapayapang anyo ng kalaban, kaya kumakain siya ng tsokolate. Habang nakaupo at pinagmamasdan siya. Ngunit lumalabas na gising si Ligaya, nagpapanggap siyang natutulog dahil nahihiya siya. Nang makita siya na panapanahong sumisilip, halos tumawa si Kahel. Hindi na nagawang magpanggap ni Ligaya at umupo at nakipag-usap sa kanya. Ikinwento ni Ligaya ang maikling pagkikita niya kay Liwayway, mula sa sandaling ito ganap na nilang binitiwan ang kanilang galit. Hindi ko akalain na darating ang araw na mapayapa nating pag-uusapan si Liwayway. Sa masikip na elevator, may isang lalaki na naglabas ng kanyang maruming kamay para subukang gumawa ng imoral na bagay. Sa tamang sandali, nang nagdududa ang lahat, tinapak ng lalaking nasa tabi niya ang kanyang puwit. Hoy, anong ginagawa mo? Hinipo niya ang puwit ko. Hinipo mo rin ang babaeng nasa harap mo at hindi pa rin nagsasalita. Sinusubukan pa ring magpaliwanag ang lalaki. Itinuro ni Ligaya sa tabi ang screen sa itaas at kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang pulis. Nang makita ito, nagmadaling tumakas ang Maniakis, ngunit mabilis siyang pinusesan ni Gavino. Pagkatapos ay ipinasa siya ng lahat sa pulis. Nang lumitaw si Tala Umaga, nalaman ni Ligaya na si Gavino ay bagong boyfriend ni Tala Umaga, at nagplano si Tala Umaga na ipakilala ng maayos ang kanyang boyfriend kay Ligaya sa una, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Namangha ang tatlo sa kapalaran. Pinuri rin ni Ligaya na mayroon ng panlasa ang kanyang matalik na kaibigan sa pagkakataong ito, na sa wakas ay nakahanap ng isang maasahang kapareha. Ngunit hindi niya alam na sa totoo lang si Gavino ay kapatid ni Liwayway. Lumipat ng eksena, nakipag-ugnayan si Kahel sa shareholder ng kumpanya at nakatanggap ng balita na naaprubahan na ang proyekto ng puso. Agad na masayang inanyayahan ni Ligaya si Kahel na kumain. Inaasahan ni Kahel ang pagkain na ito kaya espesyal na naghanda siya ng bagong suit at nagregalo kay Ligaya ng isang tambak na lipstick. Masaya silang tatlo sa loob ng ilang sandali. Ngunit ang mga hindi inaasahang kaganapan ay patuloy na dumarating. Nang papaalis na sila, nakatanggap si Ligaya ng tawag. Pagkatapos nilang mag-usap, lumabas si Kahel para maglinis, pumunta sa banyo, at pagkatapos ay natuklasan na nawawala ang kanyang anak. Nagmamadali silang nagtanong sa iba ngunit walang nakuha na impormasyon. Walang paraan, kinailangan nilang maghiwalay at maghanap. Nag-alala si Ligaya kaya halos umiyak siya. Nang balak na niyang tawagan ang pulis bigla siyang nakatanggap ng tawag. Lumalabas na nakita ni si Malakas na nagregalo ang kanyang tatay sa kanyang nanay, kaya gusto niya ring bigyan ang kanyang nanay ng surpresa. Kaya tahimik siyang umalis sa tindahan ng damit para bumili ng mga gamit, ngunit nang magbayad na siya ay walang siyang pera. Kaya nakipag-ugnayan ang tindera kay Ligaya. Dahil alam niyang natakot niya ang kanyang ina, agad na humingi ng paumanhin si Malakas, at nagpapasalamat din si Kahel dahil tinuruan ni Ligaya ang kanyang anak na unawain siya. Kaya sa halip na sisihin siya sa hindi pangangalaga sa kanyang anak, patuloy siyang humingi ng paumanhin. Labis na naantig si Ligaya. Binigyan mo si Tonton ng isang kumpletong pamilya. Siguro maaari nating kalimutan ang lahat ng nakaraan, at gamitin ang katayuan natin bilang mga magulang upang alagaan ang ating anak. Nagpasya si Ligaya na kalimutan ang nakaraan upang magsimulang muli kaya nagplano rin siyang bigyan ng regalo si Kahel, ngunit hindi niya inaasahan na makakakita ng isang set ng mga dokumento tungkol sa karapatan sa kustodiya. Naaalala ang pangako ng kalaban na hindi aagawin ang kanyang anak at lumipat sa kanyang bahay sa dahilan na kasama ang kanyang anak, naramdaman niya na niloko siya. Sa kanyang galit, biglang pinaalis ni Ligaya si Kahel sa bahay. Ipaliwanag mo na ngayon. Sabihin na ang paglapit mo sa akin at kay si Malakas ay hindi para makuha ako, upang magkaroon ka ng higit pang mga panalo sa kaso. Sabihin na hindi para sa anumang layunin ang panahong naging mabuti ka sa akin at sa anak mo. Magsalita ka. Walang sino man ang makakaagaw kay si Malakas mula sa akin. Mula ngayon, hindi mo na muling makikita si Malakas. Hindi makapagsalita si Kahel. Sa katunayan,
Hindi lamang niya gusto na makuha ang karapatan sa kustodiya, gusto niya ring bumalik kay Ligaya, ngunit dahil sa kasama niya ang isang babong teammate kaya sa huli ang lahat ay nagiging magulo. Bilang resulta, patuloy na nangyayari ang mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng chairman na kung gusto niya si Malakas, kailangan niyang tiyakin na makukuha niya ang mga karapatan sa kanya. Pagbalik sa villa, hindi mapalagay si Kahel, at kahit hating gabi ay hindi pa rin siya makatulog. Alam ni Happy na sinira niya ang mga bagay-bagay, kaya pinayuhan niya siya na huwag mag-alala, hintayin si Ligaya na kumalma at pagkatapos ay ipaliwanag ng mabuti. Hindi inaasahan, napakatigas pa rin ang ulo ni Kahel, patuloy na itinanggi. Ayoko nang tumira sa kanyang maliit na bahay matagal na. Hindi rin naman ako nagkamali, ngunit nang makita niya ang maluwang ngunit walang laman na villa, kahit na hindi pa nagagamit ang swimming pool sa likod bahay ng isang beses, bigla siyang nakaramdam ng galit, kaya hiniling niya kay Happy na palitan ang lahat ng mga bagay na ito. Pagkatapos, dahil hindi na niya matiis, sa wakas ay bumitaw na siya sa kanyang mayabang na ugali at pumunta kay Ligaya upang magpaliwanag, ngunit natuklasan niyang nakalive na siya, marahil ay dahil may sakit siya. Nakita ito ng nurse na si Banal na Pag-ibig, kaya't pareho silang nagpunta sa bahay ni Ligaya. Bilang resulta, sa pagkakataong ito ay naiwang nakatingin si Kahel sa labas, at masayang pumasok si Nurse Banal na Pag-ibig. Nang makitang medyo naguluhan ang nurse na si Banal na Pag-ibig, sinabi ni Ligaya ang totoo. Nang makita ito, mabilis na sinabi ng nurse na si Banal na Pag-ibig na mayroon siyang pasyente na may anak na dalubhasa sa paglutas ng mga ganitong uri ng accessories, kung kailangan niya, tutulungan niya siyang makipag-ugnayan. Agad na nagpasalamat si Ligaya. Sinabi ulit ng nurse na si Banal na Pag-ibig na ang mga hukom ay magkakaroon ng tendensya na ibigay ang bata sa mga magulang na may masayang pamilya, kung kailangan nila, maaari silang magpanggap na magpakasal pagkatapos nilang makuha ang mga karapatan sa kustodiya at pagkatapos ay magdiborsyo. Ngunit ang alok na ito ay tinanggihan ni Ligaya dahil ayaw niyang samantalahin ang iba at itinuring lamang siyang isang matalik na kaibigan, ngunit ikinalungkot naman ito ng nurse na si Banal na Pag-ibig. Ligaya, kailan mo maiintindihan na ayokong ituring mo akong isang matalik na kaibigan? Napansin ng Technology Summit ang proyekto ng puso. Nagpadala ang organisasyon ng imbitasyon kay Ligaya, gusto siyang magsalita sa entablado, hindi niya inaasahan na ilalabas ng general manager ang nangyari sa party upang sabihin, gustong ibigay ang pagkakataong ito kay Alfonso. Ang pagkawala ng mukha sa Shinshin ay okay lang, ngunit kung mawala ng mukha sa High-Tech Summit, ano pang mukha ang matitira sa samahan ng puso? Gusto niyang ipasa ni Ligaya ang pagkakataong magsalita kay Alfonso, na ikanadiri ni Ligaya. Agad niyang sinagot ang imbitasyon sa kanyang pangalan. Kung hindi mo ako papayagang pumunta, huwag na kayong pumunta. Sa pinakamarami, mawawala ang pagkakataong ipakita ng kumpanya ang lakas nito. Walang paraan si Hahaizun para talikuran ang marumi niyang plano. At sa kabilang banda, nakatanggap din si Kahel ng imbitasyon. Nang makita si Happy na abala sa pag-aayos ng damit para sa kanya, hinipo niya ang kanyang puwit na sinasabi na, ilang araw pa bago ang pagbubukas, bakit ang aga mong mag-alala? Ngunit nang pumunta siya sa kumpanya ni Samahan ng Puso para hanapin si Ligaya, nakatanggap siya ng balita na umalis na siya. Sa ngayon ay nag-aalala na siya dahil kumuha na siya ng isang abogado upang maghanda ng isang dokumento upang makipagkasundo kay Ligaya, kaya agad siyang nag-utos sa kanyang assistant na bumili ng tiket ng eroplano. Habang nasa eroplano si Ligaya kasama si Malakas, nakatanggap siya ng balita na na-upgrade na siya sa business class. Pagkababa niya ng eroplano, ginamo siya ng hotel, maraming bagay na nakakapagtaka kaya nagduda siya, at agad na tumanggi sa kabutihan ng kalaban. Nang dumating si Kahel, nalaman niya na wala si Ligaya dito, medyo nadismaya siya. Alam kong hindi madaling lokohin siya. Tiningnan ni Kahel ang nakahandang mga dokumento at lumabas para hanapin si Ligaya. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya ng isang tumatakbong tao sa pisngi, at ang mas nakakaawa pa,
Nakita ni Ligaya ang pagkabigla niya. Nagmamadaling bumalik si Kahel para magpaliwanag sa mag-ina, lumalabas na ang humalik sa kanya ay ang kanyang adoptive sister na si Cindy. Si Cindy ang presidente ng Alitaptap Group, naninirahan sa ibang bansa sa buong taon, alam niya ang idiom na 4 na titik ngunit hindi niya ito ginagamit ng tama, na nagiging dahilan para ituwid ni si Malakas sa kanya ng maraming beses, ngunit habang lalo siyang gumagamit ng maling paraan, lalo siyang nasisiyahan. Nang pag-usapan ang karapatan sa kustodiya kay Ligaya, gumawa muli ng pagkakamali si Cindy, na nagiging dahilan para dagdagan ni Ligaya ang kanyang hindi pagkakaunawaan. Kahel, ano bang sinasabi mong alamin ang kalaban para marami kang laban? Gusto kong maintindihan si Malakas. Kung ganoon, hindi mo nakakailanganin maghirap ng husto sa hinaharap, hindi na kailangan, kaya ko alagaan ang anak ko, hindi ko kayo kailangan. Cindy, alam mo ba ang ibig sabihin ng alamin ang kalaban para marami kang laban? Itinuturing ka ng kaaway ni MN2 mas masahol pa ngayon, hindi pa nalulutas ang lumang puot at nadagdagan pa. Walang magawa si Kahel kundi ang uminom para maibsan ang kanyang kalungkutan, hindi niya alam kung anong gagawin. Mahinahong tinanong ni Ligaya si Malakas, kung kailangan mong pumili, sino ang pipiliin mong makasama, si tatay o si nanay? Pinili ni si Malakas si Ligaya. Kahit napakabait ni Tito Kahel, mas mahal pa rin kita nanay. Nag-aalala si Ligaya na aagawin ni Kahel ang karapatan sa kustodiya, kaya naging tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang tao. Para linawin ang hindi pagkakaunawaan, kumuha si Kahel ng isang abogado para maghanda ng kontrata para ibalik ang karapatan sa kustodiya, ngunit humihiling na magkaroon ng karapatan na makita ang kanyang anak isang beses kada linggo. Sumang-ayon si Ligaya at pumirma roon, ngunit nagagalit pa rin sa kanyang puso. Matapos ibalik ang kasunduan, sinimulan niyang paalisin ang bisita. Narinig ito ni si Malakas na nakatayo sa isang tabi kaya bumati siya sa kanyang tatay, ngunit mayroon siyang ibang plano sa kanyang isipan. Nakipagkita si Malakas sa kanyang tatay kaya patuloy niyang hinihiling sa kanyang nanay na magkampang.